Good morning sa inyong lahat. Muli, nandito tayo sa ating YouTube channel ng Tito Tony. Today we are going to study or pagkwentuhan or huntahan itong buhay ni Alfred Nobel. Sino nga ba siya? Okay, so we have to start na para hindi masyadong mahaba. Ito muna, motivation question. Lahat tayo ay mamamatay, di ba? Everyone, hindi lang alam kung kailan or what should be the cause of death, pero everybody will have its time and yung kanyang pagkamatay. Now, pag ikaw ay mamamatay, ano yung gusto mo na maisulat sa isang yung sa dyaryo, obituary, yung tinatawag na pagkamatay or pagka-cause ng iyong death, or yung maaalala, or let's say what could people remember from you during your death? Siyempre, di ba, yung sa pantahan natin, ang maaalala ng mga tao, especially ng mga kamag-anak mo, ay yung mga masasayang alaala lang. Di ba? Kahit nasagasaan yan, or makulit yan, or maraming balitang ganyan eh. Sa mga dyaryo, nakalagay, mabait na bata, mabait na tao, maalalahanin, di ba? Even though, hindi naman siguro talaga, aksidente nga yan, or may ginawang kalokohan, kaya namatay, di ba? Pero syempre, ayaw natin yun. And mostly, what we really like to remember from us ay sana yung iyong legacy, yung may maiiwang alaala sa iyo, not only your family, pero yung mga tao na kilala ka talaga. Okay, especially yung mga amo mo, boss mo, mga malalayong kamag-anak, ano kayong maalala nila? Siyempre, ayaw natin na yung mga maling nagawa natin yung maaalala. Today, we will discuss the story or life story or the biography of Alfred Nobel. Okay, alam nyo ba si Alfred Nobel ay napagkamalang patay? Yung pala yung kuya niya pala yun dati ha. This happened on 1833. Yung kapatid niya pala yung namatay. Akala ng mga tao ay siya. Okay? Ano kaya yung nakalagay? Okay, so we will start. Si Alfred Nobel kasi ay pinanganak siyang Swiss o taga Sweden. Pinanganak sa Sweden before. Nakalagay dito is October 21, 1833. So, yung mga panahon kasi ay kasalukuyan, buong digmaang pandaigdig naman yan, pero especially sa Europe, tinawag siyang the Crimean War. Crimean War. O yung digmaan doon sa Crimea. Nasakop dyan or sakop ng digmaan na yan yung halos kalahati ng Europa at kanya-kanyang bansa yung mga the British, the Sweden, the French, the Russian Army, and so on, including Germany. Nang time na yan ay pinanganak si Alfred Bernhard Nobel. Okay. Pero sadly ay nung pinanganak siya, doon naman nag-umpisang malulugi or palugi yung kanilang business na kanyang tatay. Ang tatay niya kasi ay isang engineer. So magaling na engineer yung tatay niya at gusto nung tatay niya sana si Alfred Bernhard Nobel or si Alfred Nobel ay maging isang inhinyero din kasi din sila kumikita. But sadly, during this time, si Emmanuel Nobel, ang kanyang tatay ay nagsimula ng malugi ang kanilang negosyo. Okay? So, si Alfred Nobel ay pinanganak during those time, may giyera at palugi na sila. But eventually, dahil ang mga ama niya at ina niya or the parents or his parents rather ay mga magagaling talagang negosyante at mahilig sa mga inventions at mga architecture, ang tatay niya ay isang engineer. Napagkasunduan nilang mag-asawa ng mga ibang bayan. So, napadpad sila sa Paris, France. At napadpad sila sa St. Petersburg, Russia. Okay. Yung kanyang nanay ay si Henriette Nobel. Doon sila nagsimulang magtayo ng kanilang grocery. O siguro during that time, hindi pa naman uso yung malalaking grocery, di ba? That is why, let's say, parang sari-sari store. But eventually, unti-unti silang nakabawi. At dahil engineer yung tatay niya, si Emmanuel, ay nag-focus ulit sa engineering at sa mga inventions and so on, which include yung kanilang pagsusupply ng mga equipments sa Russian Army. Okay, so remember that, pagka susupplyan mo na ay sandatahang lakas ng isang bansa, eventually, ay medyo kikita ka talaga ng malaki. And during that time ay unti-unting muling umunlad sa Russia ang buhay ng pamilya ni Alfred Nobel. By the way, Alfred Nobel po, 4 po ang mga kapatid niyan. Later on, we will discuss.
At dahil sa medyo masagana pa ang kanilang buhay during that time, ay in-enroll siya ng tatay niya sa mga malalaking university para makapagtapos as an engineer. But eventually or evidently, nakita during those time na si Alfred Nobel ay hindi naman talaga mahilig sa engineering or architects or chemist or so on, kasi ang hilig niya talaga or one of his favorite ay ang literature. That is right. Mahilig si Alfred sumulat ng mga tula, mga kwento, and so, nobela, and so on, but hindi siya na-recognize kasi ang mas na-recognize sa kanya yung angking talino niya na probably ay namana niya sa kanyang ama. Okay. So, nagpatuloy ang kanilang buhay until matapos na yung Crimean War. During that time ay si Alfred Nobel ay medyo malaki na at siya ay in-enroll sa isang pinasama sa isang Italian inventor, kung saan itong Italian inventor na ito ay mahilig sa paggawa ng pampasabog. Okay? Nitroglycerin ang tinatawag doon. And so, hindi naman itong glycerin na ito kasi ay napakadelikado. Hindi siya pwedeng basta-basta i-export and so on kasi it could, sasabog yan at maraming madadami kasi malakas talaga to And during that time, imagine 1800s to or 18th century, ay kasalukuyang papausbong or papalaki na ang pagmimina. So imagine kung walang pampasabog, paano po babaklasin yung mga bato or yung mga bundok or yung ilalim ng lupa, yung mga kuweba, let's say, paano mo mamanu-manuhin yun? It will be very hard. Diba? Although nagsisimula na noon, delikado talaga. Imamano-mano mo yan. Okay. So, lipat-lipat rin tayo. Ito yung kanyang mga memorabilia na nailagay sa stamp, di ba? Or mailing stamp. Okay, this is an example of dynamite. Pero hindi pa yan Nagsimula muna sila dun sa kung ano-anong klase ng mga pampasabog na mahirap gawin. And during that time ay umuwi na si Alfred Nobel sa kanilang tahanan o sa bagong tahanan sa Russia. And then it so happened na yung British ay inaatake sila. And what happened is gumawa siya ng mga invention including yung ilalagay sa ilalim ng lupa na matabunan ng mga tubig na kapag nadaanan ay it could ignite ang pagsabog na naging dahilan upang maging successful yung kanilang army na hindi mapasok ng British during that time kasi nga there are danger alongside. O yung imagine niyo lang yung pagmimina. Okay? Tandaan niyo na yung hindi naman talaga pagmimina or yung pampasabog yung ating focus with this story, but the lesson itself na kailangan ay pwede nating ma-adapt or it could trigger our imagination. Ano nga kaya? Okay, so ipagpatuloy natin ay naging matagumpay si Alfred Nobel pero naisip niya na mas marami pang ibang paraan para siya ay maka-invent or sumikat. Pero during that time kasi alam niyo yung pattern, nagsisimula na siyang ipa-pattern yung para walang makaagaw sa iyong mga nagawa na invento or na may ipoproduce ay kailangan mo siyang ipa-pattern para bawal siyang gayahin. Pwede silang i-suit sa isang kaso kung ano mang kumpanya. Pero yung mga kumpanya na nagtataka na kay Alfred Nobel kasi sabi nila genuine mind. Para raw siyang genius, matalino. Okay. So nagsimula na yung kanyang pag-invent ng mga pampasabog, including the dynamite. Pero bago na ito na-discover yung mga dynamite na yan ay talagang iba-ibang uri muna kasi hindi lang siya, marami siyang kakompetensya ng mga company at sinusubukan talaga kung ano yung kaya niyang gawin at ginagaya. Pero later on ay dahil nakita na yung mga problema yung pagmimina, wala pa yung mga machine na yan just to have you play your imagination. Okay. So during that time ay naimbento niya na yung mga pampasabog na yan at may mga tinawag siya dito na it turns liquid yung mitsa na mahirap kasi parang gelatin daw. Excuse me. Sorry. Ay ginagawang siyang parang liquid, mahirap ikabit sa pampasabog. That is why umimbento pa sila ng blasting cap. Yung blasting cap doon ay pressure yung kailangan para so imagine na nakita dito sa mga movie, yung mga pinipindot pa nila para sumabog at maghiwa-hiwalay yung mga rocks or mga mountains or kung ano man yung pinapasabog nila para makapaggawa ng hukay. Okay, kasi nga nagmimina sila. And one of those things, alam nyo ba na si Alfred Nobel ay
na-involve rin sa pagmimina ng oil, which is lalo siyang yumaman na. That is the start Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng panahon ay fiesta. May mga times din talaga na medyo bumababa yung kita ng pamilya, which has continued to happen until the time na bumalik na naman sila as a bankrupt. Okay? Although yung tatay niya si Emmanuel at yung nanay niya ay mabait at supportive, ay na-bankrupt yung kanyang ama. So silang magkakapatid na lang yung natira at umuwi sila sa mga bansang pinanggalingan nila kasi maraming bansang pinupuntahan sila Alfred Nobel because of their business and invention. Inipon nila lahat ng mga pera nang naiwan lang ng negosyo ng pamilya nila at they started once again. Okay? At doon nga ay nakapag-produce sila ng mga safety na gadgets or mga mitsa or equipments para hindi maging delikado yung ginagawa nilang pampasabog, and it already produces the dynamite. Okay? Okay, so remember na lang ano na ang nangyari after the invention of the dynamite? Siyempre, unti-unti na yan na marami na. And then, hindi lang yan, marami na talaga siyang mga pabrika in different nations or places. Hindi lang sa Russia, bumalik-balik sila, including Germany, France, sa Sweden, and so on. Marami na siya at ang dami nga niya, including the pattern or yung inaangkin niya at pinarehistro na niya bilang invention niya, kanya lang. So if you want to buy a pattern, bumili ka sa kanya para magkaroon ka ng lisensya to do the same. Diba? Parang let's say Jollibee or Mang Inasal. Hindi ka naman pa pwede magtayo ng sarili mong pwesto dito, biglang Mang Inasal at makakakala ng mga tao may branches pala ng Mang Inasal. Siyempre ayaw ng may-ari ng Mang Inasal or Jollibee na ginaya yung pangalan nila. Kasi sila nagpakahirap sila to produce the name itself, di ba? So same thing doon sa ginawa ni Alfred Nobel, kung saan ay pinapattern niya para hindi basta-basta maagaw the name itself and the procedure on how to do such things. Okay? Ayan, we will move. Okay. Yan. So, nagamit na nagamit, nag-improve hanggang sa hundreds na ang mga pabrikang pag-aari ni Alfred Nobel. So, imagine these things. Ito kasi, in our time na to, may mga pang ginagamit na ng mga machine. Okay, so imagine mo from nagawa ni Alfred Nobel na mga blasting caps pala, at dynamite and so on, eto na, nagkaroon na ng daan ng mga tao para mas pag-ibayuhin ang actually ay isang produkto ng malawak na pag-iisip ni Alfred Nobel. Ano na ba yan? Naging mga jets na may mga missiles na, diba? Helicopter na marami, malalakas na armas, and so on. And then, mga pagsabog na until, syempre, sa katalinuhan ng mga tao during those times, or until sa ating mga panahon ngayon ay mga bomba na, or mga weapons of mass destruction na yung mga lumabas, including that, kaya na magpasabog ng isang bayan, o isang lalawigan na nga sobrang lakas ng, imagine those bombs, atomic bomb na hinuhulog sa Hiroshima, Japan, and so on, Nagoya, Japan, and so on. So kasi pinapanood ko yung mga yun talaga namang grabe, pinagbabawal. Just a fact diba yung Iraq nga, nagbibintangan sila Saddam Hussein na meron daw until not really proven. North Korea raw, inaaway sila ng mga US and so on, kinakampihan naman ng Russia and China. Actually, itong mga bansang to ay magagaling na sa pag-imbento ng armas. Okay? Samantalang tayo, the Philippines itself, bumibili tayo sa kanila. Sino ba ang mga mass product nagpo-produce ng mga armas na binibili sa merkado, di ba? Ang USA, ang Russia, and including China, di ba? Ang Philippines ba, ano ba meron? Sa Danao, may mga paltik na baril and so on. Ngayon, syempre, kasama na dyan yung mga firecrackers na mga sinisindihan natin during yun, malapit na New Year. Kaya mag-ingat-ingat. So, imagine nyo sinisindihan yung mga mitsa, ang produkto yan ng imahinasyon ni Alfred Nobel. Okay, so here we go. Tuloy natin Okay, mga ballistic missile yan, yung makakapaglakbay, hindi lang ng bansa, tatawid na, halos papunta ng mga,
Mga kontinente na, imagine, hindi yung katabing bansa yung pwedeng tamaan, kundi lilipad na ng malayo yan para marating yung mga bansa na mas hindi na umabot ng ating imahinasyon kung hanggang saan, di ba? Now, with those things that had been invented na pinangunahan siyempre nung gawa ni Alfred Nobel, hindi niya naman intention talaga na gumawa ng digmaan. Okay? So, what happened in there ay, siyempre, eto na yung digmaan. Marami na siyang pera, marami na rin galit sa kanya, and of course, when you become a millionaire, ay talagang mag-iingat ka sa buhay mo, di ba? Kaya ang ginawa niya ay nagtago siya sa isang malayong bundok that nobody knew where he is. Hindi na alam nasaan na ba ito si Alfred Nobel and so on. At hindi nila alam kung nasaan na siya. Pero the fact is, marami siyang pera sa mga bank. And then, one thing happened ay yung isang pabrika niya ng paputok ay namatay pa yung kanyang bunsong kapatid, si Emil. Kasi apat yan sila. Remember that, ha? Namatay pa si Emil kasi nasabugan. So, lalong na-frustrate na si Alfred Nobel during that time. Mayaman na rin naman siya. So, better for him na iba na yung magmanage ng negosyo niya habang siya ay parami yung pera. So, he bought a house in a mountainous region kung saan nagtago siya at doon na lang siya. Until one day, ay yung newspaper bumili siya at nabasa niya yung likod, yung obituary page. Sa obituary kasi, di ba, yun yung mga namatay na gusto niya anunsyo ng mga kamag-anak nila para ipaalam sa publiko. In whatever reason, pwede kasing para ipaalam na ito ay wala na sa company, bawal na patayin na siya, para gusto makita ng mga dalawin ng mga kamag-anak mo na hindi mo ma-message, ay probably makita nila na, okay, namatay na pala siya, and so on. That is obituary sa newspaper. So what happened ay, nakita niya sa obituary yung pagkamatay ng isang kapatid niya. Okay, si Ludwig kasi namatay. I'm not really sure kung si Ludwig ba yun o yung isa pa, or si Romeo yata yun. Pero isa sa mga kapatid niya ang namatay. Yeah, it's Ludwig pala. Okay. At sa pagkamatay ng kapatid niya, actually kuya niya yan eh. Sa pagkamatay ni kuya niya ay akala ng mga tao ay siya yun. Kasi nagtago siya sa, di ba? Walang nakakita sa kanya. At alam niyo ba ang nakalagay sa obituary? Ang sabi nito ay, the Dynamite King is a Dynamite King no more. Or, the Dynamite King, kasi maraming sources na eh, is dead. Or meron din nagsabi, the Merchant of Death is dead. Sa Tagalog, parang ito eh. Ang sugo ni kamatayan ay patay na. Or, ang tagapagdala ng kamatayan ay patay na. Or, ang negosyo ni kamatayan ay namatay na. And so on. Kaya si Alfred Nobel, kasi wala siyang asawa. During that time ay parang masakit sa kanya na after all, hindi ko naman kailangan ng digmaan, hindi naman yun ang purpose ko, kundi yung magagamit sa pagmimina. Pero it so happened na yung gawa niya ay nagamit nga sa maling paraan, na hindi naman yun balak niya talaga. Sabi niya, ito lang pala ang maaalala ng tao sa akin. Pag namatay pala ako, ang maalala lang nila ay patay na ang tagapagdala ng kamatayan dahil dun sa naimbento ko. Magaling siya eh. That is why naisip niya na since nandun siya, kasi may kaibigan siyang babae, isang mahilig sa pagsali sa mga peace awards or peace organization. Nagulat sila kasi ginawa niya yung kanyang huling habilin. Yung kung saan niya ipapamana yung kanyang kayamanan, pinamana niya sa isang organisasyon. Gumawa siya ng organisasyon kung saan ay yung kayamanan niya ay magbibigay ng awards at premyo sa kung sino man yung mga magagaling sa physics, sa chemistry, sa medicine or physiology, literature, at higit sa lahat ay kung sino yung makakapagdala ng peace or kapayapaan. That is why marami ang marami pa munang debate ang nangyari kung papayagan ba yung kanang organisasyon, pero namatay na siya at eventually ay walang nagawa kundi yung kayamanan niya ay sige, may lagay sa isang fund, makapagtatag ng isang organisasyon na tumutulong sa kung sino mang individual na makapagdadala or makakapag-invent or makakapag-ambag sa physics, sa physiology, chemistry, and so on. Okay? At ito na yung mga part ng kanyang mga lugar na itatag. Kahit patay na siya, mananatili. And from now on, hindi na lang siya Merchant of Death.
nakasabay pa rin sa kanyang pangalan, nakadikit pa rin sa kanyang pangalan, pero eventually ay mas maalala yung mga gawa niya ng iba kasi he is really, hindi basta-bastang pera yung binibigay, it's really a big sum of money. At sikat talaga yung mga nananalo niyan. Imagine ha, isa sa mga pinakasikat na organisasyon or ng foundation na nagbibigay ng parangal ng may kasamang premyo sa mga individual na makakatulong mag-produce ng physics, chemistry, medicine, literature, kasama siyempre paborito yan, at yung Peace Awards. At alam nyo ba na actually si dating Pangulong Corazon Aquino ay na-nominate kasi akala ko na nanalo yan eh. She is one of the nominated para makakuha ng parangal ng Nobel Prize Award. Siyempre, hindi nga lang siya nagtagumpay kasi marami naman talaga silang pinagpipilian. Okay, dahil yun sa kanyang pamumuno noong panahon na ang sinasabi nila ay siya raw yung nagpatalsik ng panahon ng diktadoryang Marcos. I don't know. Okay? And then, yung lately lang, ito, paborito ni Marin Adan, si Maria Riza ng Rappler. Okay? Nanalo sa, I don't know kung paano nanalo. Pero, definitely nanalo at we have to be proud of it kasi isa siyang Filipina. Okay? Yan lang. Ang haba na naman ulit. Kayo ba? Ano yung gusto nyo mangyari when you will die? Diba? Mahirap yan. Nasa obituary ka, ano nakalagay doon? Is it, katulad kay Alfred Nobel, the Dynamite King, no more. The Merchant of Death is dead. Thank you so much. This is Tito Tony. Huntahan tayo ulit next time. Thank you. Bye.